And pag naglalakad naman sila or bababa sila ng hagdan, make sure tumingin-tingin siya sa paligid. Baka bigla siya itulak niya. Huwag niyang tanggapin kasi baka lasunin siya. Dates, meron sila advocacy para ma-impress tayo. Pero hindi naman attainable. Hello, Hello everyone at welcome back po sa ating channel. And for today's video, pag-uusapan natin, totoo kaya yung mga sinasabi nila na naku, wala magiging back-to-back sa Pilipinas kasi sobrang lakas ng Miss Thailand this year na si Pauwin Sudadruin or Fasay. But before we continue, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para po ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload na videos. At pwede nyo na rin po akong i-follow sa aking mga social media accounts. So, parang awa nyo na po, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Look, masa na, medyo kinakabahan ako sa isang to. Medyo malakas yata ang Thailand. Well, anyway, pag-usapan muna natin yung stage. Masyado akong naging bitter, masyado akong insecure sa stage ng Thailand. Sa production, choreography, ang ganda-ganda talaga. As in perfect, parang Miss Universe nga eh. Actually, kaya naman din gawin yan sa Pilipinas. Depende lang talaga sa designer. Kasi ang bongga kayo ng Araneta. Kaya sana, next year, mag-improve na po ang stage natin. Kasi madali lang yan, kaya-kaya yan. Depende nga sa designer. Ayan, pag-usapan po natin ang kandidata ng Thailand ni sa Pauwin Sudadruin, Thailand. Okay, for Fasay, she's beautiful like a doll. She's tall. She's 5'11", very good in communication skills. Kasi nga, she has a background as a DJ. Yes, pwede siya maging threat sa ating Gasini, sa ating Reyna. Aside from that, kung napapansin nyo, every year pumapasok na sa semi ang Thailand. Noong 2015, umabot sila hanggang top 10. 2016, top 6. 2017, top 5. And then last year, nag-top 10 sila. So, dapat huwag tayo magpakampante. Kasi kagaya ng Pilipinas, guys, nagagamay na din ng Thailand kung ano ba talaga ang hinahanap ng Miss Universe organization. So, ayun nga, kailangan huwag tayo magpakampante kasi medyo lumalakas na ang Thailand. Kasi guys, sa Miss Universe, hindi lang dapat maganda. Kailangan magaling ka rin when it comes sa communication skills because they are looking for the spokesperson para i-represent the organization. Tapos, balik tayo sa coronation ng Miss Universe Thailand. During the coronation night ng Miss Universe Thailand, yung styling ni Fasay is like Catriona. Yung walk niya, parang Catriona din. And the way she speaks sa Q&A, almost like Catriona. May napanood ako na interview niya, one of the reason bakit siya sumali ulit sa Miss Universe Thailand. Kasi before, noong 2013, naging first runner-up siya sa Miss Thailand. Tapos, noong 2017, naging second runner-up naman siya sa Miss Universe Thailand. Tapos, nung the same year din na yun, in-appoint siya as Miss Earth Thailand. And doon naman sa Miss Earth, umabot siya hanggang top 8. Kasi nung nag-compete dito si Fasay, ang dami mga Pilipino talaga nagsusupport noon sa Miss Earth kay Fasay. Kaso hanggang top 8 lang siya. Kasi naging inspiration niya kasi ang ating Reyna na si Catriona Gray para mag-compete again. Kaya hindi natin siya masisisi bakit ganun yung styling niya kasi love niya ang ating Reyna. And also, Pinoy daw ang nag-train kay Fasay. Guys, ang daming nang babash kay Fasay, kesyo daw copycat siya, walang originality. OMG, kasi ganyan din si Catriona last year. Ang daming bashers, kaya more bashers lalo siya napapansin. Most of the Filipino pageant fans threatened kay Fasay or Thailand. Baka daw ma-ult yung nangyari noong 2017 na naisan tayo ni Maria ng Thailand and pumasok sa top 5, na iwan tayo sa top 10. Tapos ito guys, real talk lang ha, baka may mga sumama ang loob niyo sa akin kasi ang dami nagsasabi na pinatob na ni Karen Ribasco si Fasay sa Miss Earth. Kaso, this is a different story. Kahit ilaban natin si Karen Ribasco sa Binibining Pilipinas, hindi siya uubra doon. Actually, nag-compete na nga siya doon, di ba? What if destiny talaga ni Fasay ang bigger crown or ang Miss Universe? Alam niyo yan, si Pia at Catriona, natalo din sila before. Pero ang Miss Universe crown talaga ang para sa kanila. Tapos ito pa, kasi si Gasini, sabi natin para siyang si Tamarin Green ng South Africa na may pagka-Chalita Susani ng Thailand and may pagka-Stephanie Gutierrez ng Venezuela. Pero si Fasay, Catriona Gray ang peg. So, medyo kabahan tayo dito sa part na yon. My God, ito pa, alam nyo ba ang advocacy ni Fasay? Alam nyo ba ang advocacy ni Fasay? Ano ba yun? Ako.
Alam nyo ba ang advocacy ni Pasay? Please comment down below. Hindi ko alam. Kasi wala pa kasi nababanggit na advocacy si Pasay or sadyang Thai lang talaga yung language nila kaya hindi natin maintindihan. Ang matinding tanong, kakayanin ba siya ng ating reyna na si Gassini Granados patumbahin sa Miss Universe? Oo naman, huwag tayo papayag na maisahan ng Thailand. Matinding kalaban natin yan, ang dami din beauty pageant fans sa Thailand. And tayo ang pinakamalakas na country in this era in terms of pageantry. Kailangan mag-double time ni Gassini sa training kasi hindi basta-basta ang kalaban this year. Ang daming malakas like Colombia, Brazil, Curaçao, Indonesia, Nam, who knows, Vietnam. And also, we have Puerto Rico, Albania, Panama. And I'm waiting for Venezuela and South Africa. Ipasok din natin si Miss USA. Ang maganda kasi kay Gassini, alam niya yung mga areas or aspects na kailangan niya improve. Actually, nag-i-improve na nga ang ate niyo sa personality niya, nagiging more vocal na siya, tumatawa na siya ng malakas, hindi parang very robotic ang ate nyo pa nagsasalita at mukhang maldita kasi nga fierce ang lola nyo. For Gassini Granados, sis, ganun talaga ang pressure nag-i-start sa Philippine Sash. 9 years na tayong nasa top. Tapos ito na ang big chance ng KF bumawi kasi 'di ba si MJ Lastimosa and Rachel Peters top 10 kaso nawala na sila sa top 5. I hope natuto na ang KF. Sana they have a new strategies. I know mahirap lagpasan si Catriona pero kahit man lang pantayan or lumapit, good thing is hindi naman kakalabanin ni Gassini si Catriona. Masyado lang tayong takot sa expectation. For Gassini Granados, mukha at katawan walang tulak kabigan. Gassini talaga ako. Sabi ko, hala, may tinatago pala si Gassini na ganyan. Ito pala strategy ng ate nyo. Kailangan may element of surprise. At tungkol naman sa advocacy ni Gassini, actually guys, ito pa yung isa sa pinakamalakas sa babaunin niya sa Miss Universe. Kasi nabuo ang kanyang advocacy because of her experience and love niya sa kanyang grandparents. And lahat tayo makaka-relate because we have lolos and lolas. Ibang candidates meron silang advocacy para ma-impress tayo pero hindi naman attainable. Or iba naman may mga advocacies because of may masabi lang sila advocacies. So, let us pray sa ating reyna at magkaisa tayo mga Pilipino. At tapos ito pa, may nabasa ako sa Facebook. Sabi, ang hindi sumuporta sa sariling kandidata, mas masahol pa sa malansang bakla. Okay, tama na playtime. This is a very serious matter. My advice for Gassini, huwag siya masyadong magdidikit kay Aya. Especially pag may binibigay ng food si Aya kay Gassini, huwag niyang tanggapin kasi baka lasunin siya. And pag naglalakad naman sila or bababa sila ng hagdan, make sure tumingin-tingin siya sa paligid, baka bigla siya itulak ni Aya. Kasi remember, if the reigning Miss Universe Philippines cannot fulfill her duty, the first runner-up will take her place. Biro lang yun kasi kaya love ko si Aya kasi taga-Pasig kasi ako, siya yung representative namin ng mga Pasigueño. So, pride namin si Aya dito sa Pasig. Kaya Aya, pag may pagkakataon ha, itulak mo si Gassini. Char! Kaya Gassini ha, alam mo na kung anong city ang iiwasan mo kasi ang mga Pasigueño very supportive. Pag medyo nagagawi ka sa bandang Pasig, ay naku, layo-layo na. Siya. Panoorin nyo yung mga interviews niya and bagong styling niya. I would say malakas ang Indonesia this year. And I hope guys na nag-enjoy tayo sa ating video for today. If yes, please give me thumbs up and then mag-comment kayo ulit sa baba ha. At huwag na huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Parang awa nyo na mag-subscribe na po kayo for more beauty pageant updates. And my name is RJ Ignacio. See you guys! Bye-bye!